Hallelujah. Amen. Sino po ang masaya sa umaga pong ito? Amen. Buti na lang, nandito na kayo sa church bago umulan. Mahirap dun sa mga naglalakad lang. Maaabutan ng ulan. Mahaba-haba po yung atin pong lakarin. Nga po, minsan papalakpakan natin ng Panginoon. Amen. Purin po ang Diyos. Sino po yung na-inspired? Awitan pa lang, na-inspired na siya. Na-inspired ka na awitan pa lang. Amen. Nakakatuwa na sa pamagitan ng mensahe ng awit, ramdam mo na ang Diyos ay mabuti. Ramdam mo na ang kamay ng Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa iyo. Amen. Kaya talagang hindi kalugihan, yung magbigay ka ng oras para sa Panginoon. But before then, sa atin po magpatuloy, i-welcome po natin yung ngayon lang po natin nakasama. Mula po sa lugar ng Pinagpala, i-welcome po natin si Ate Rose. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Ate Rose. At siya ay nakasama na sa cell group dito sa Pinagpala. Hindi pa. Kasalukuyan pa lang na patuloy na binabaginan ng salita ng Diyos. At mula sa lugar po ng Lucky 14, yung bagong kasama nila Paul, nila Jan, nila Gian, i-welcome po natin si Kuya Jerby. Kapatid siya ni King, nakaka-attend na po siya dito dati. Meron pa po bang ngayon lang naka-attend sa loob ng mag-iisang taon? I-welcome natin muli si Tita Seni. Bumalik na siya ng Pulilan. Matagal din Tita Seni, almost ilang buwan. Sa September, 1 taon na to be exact Kaya matagal din yun, mahabang panahon din na hindi natin nakasama si Tita Seni. Subalit, sabi nga, anumang haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Oo naman. Oo naman. At napakadalang dahil sa talaga namang sa hindi sinasadyang pagkakataon ng pagiging abala ng taong ito, subalit ramdam naman natin at alam natin na yung puso niya ay laging kasama natin. I-welcome po natin si Kagawad Hagibis Esguera ng Dampolbe. Alam niyo po, napaka-busy ng taong yan, kaya nakakatuwa kapag may pagkakataon na nakasama natin siya. Kasi bilang isang ama, bilang isang negosyante, siya po ay kagawad sa aming barangay. Kaya talaga naman walang pagsidlan yung kaabalahan. Subalit, nakakatuwa dahil sa pagkakataon ito ay nakasama natin siya. Minsan papalapakan natin ng Diyos sa kabutihan niya sa ating buhay. Amen. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan, kung paano natin naparangalan, dinakila at itinaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Ayan sa pagkakataon ito, let us worshiping God sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. When it comes to worshiping God, hindi lang ito yung panahon na ikaw ay umaawit sa Diyos. Hindi lang yun yung paraan na ikaw ay masasabing sumasamba sa Diyos. Maging yung pagkakaupo sa oras na ito at ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos, this is your act of worship to God. Amen? Pagsambayan. Kaya ibig sabihin, kung nais mo na sambahin ang Diyos, malugod, sa buhay mo sa panahon na ikaw ay makikinig ng kanyang salita, sikapin po natin na talagang mag-focus tayo, mas sentro yung atin pong isip at puso sa salita ng Diyos. Bagamat merong iba't ibang sitwasyon, sabi nga ni Kuya Edwin, kanina sa kanyang encouragement, bagamat ang lahat ay merong kanya-kanyang sitwasyon na kinakaharap,
Sa pagkakataon ito, set aside po muna natin yan. Hayaan natin na iisang tabi muna natin yung bagay na maaring gumulo sa isip mo. Kasi yan ang pwedeng gamitin ng kaaway upang hindi ka mapagpala sa salita ng Diyos. Sayang naman. Amen? Sayang naman. Hindi biro yung preparasyon para pumunta rito. Yung kaya mga kabataan na nasa likuran at nakapanghikayat pa ng kanilang kaibigan. Ibig sabihin, maaaring kahapon pa lang, nag-uusap na kayo, Paul. Ganun ba? Kagabi pa lang, nag-i-invite ka na. Kayo nila dyan. At ano yung feeling? Kasi di ba, not guaranteed na porke in-invite mo, kinausap mo kagabi, not guaranteed na pwedeng sumama the following day. Di ba? Ano yung feeling, Paul, John, Gian, kasama niyo si Jerby ngayon? Iba yung galak. Iba yung saya. Kahit nga si Pastora kanina, dahil maaga siyang umalis every Sunday morning, pero sabi ko, ba't kaya ang tagal, hindi pa umalis si Pastora? Nakaalis na lahat yung mga anak namin. Yung pala may inaantay siya. Na may usapan sila ni Ate Rose na 7:30 pupunta sa church. Di ba? Alam niyo po, the Bible says, the joy of the Lord is our strength. Maraming kasiyahan na pwedeng makuha, mahanap sa sanlibutan at sa kapaligiran. Pero lahat ng kasiyahan, kagalakan na meron na pundar ang sanlibutan ay pangsamantala lang. Agaran na ito ay nawawala. Yung tinutukoy ng Biblia that the joy of the Lord is our strength, alam niyo po, kapag nagawa mo at ginagawa mo yung Great Commission ng Diyos sa buhay mo, talaga naman, hindi maaampat yung galak sa puso mo. Amen? Kaya talagang i-grab natin yung pagkakataon upang tayo ay makapag-invite ng nais lumapit at kumilala sa Panginoon. I do believe sa mga panahon na ito talaga namang ang tao walang masulingan. Sa tindi ng mga suliranin na maaaring kinakaharap ng mga tao, talagang walang masulingan. And it's about time, tayo na nakakilala sa Panginoon, it's about time na yung salita ng Diyos ay magamit natin upang makatanaw at makadama man lang ng pag-asa yung tao na nasa mabigat na suliranin. Alam niyo po ba yung kalalagay ng mga tao na halos mawalan ng pag-asa? Kakapiraso na lang, inaagaw pa yung pag-asa nga sa Kanya. Amen? Subalit lagi natin tandaan, ang salita ng Diyos, ito'y punong-puno ng pag-asa. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya kung nais mo, kung nais natin na maranasan ang salita ng Diyos na mangyari sa ating buhay, talaga namang hindi birong usapin. Dahil merong instruction ang Biblia na kung saan na dapat natin sundin. Amen? Merong instruction ang Biblia na kung saan ito yung dapat masunod sa buhay natin. Marami tayong pwedeng gawin sa ating buhay. Subalit wala tayong katiyakan na yung ating gagawin at ginagawa ay magdadala sa atin sa isang maayos at magandang buhay. Subalit may tiyak ang Biblia na instruction na kung saan na kung ang kanyang salita ay ating susundin, makatitiyak tayo. Our topic for this morning is about the power of obedience. Paki-edit na lang yung obedience dyan kasi ano lang. Yeah, okay. The power of obedience. In the book of John chapter 14 verse 23, ito po ang ating magiging basihan. Minsan pa ang lahat ay inaanyahan ko pong magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Everybody, please stand. Sorry, mayroon nga pala tayong isang banyaga.
Kaya pala lahat kayo nakatayo niya. Nakatayo na kayong lahat siya, nakaupo pa. Kasi hindi naman yun naintindihan. Amen? John 14:23, sabay-sabay nga po natin basahin. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Ang manaming banal, sa umagang ito, kami lumalapit sa iyong harapan. Nadalangin namin, Panginoon, na kami pagpalain mo mula sa iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na biyayaan mo kami ng karunungan, kaalaman, upang magkaroon kami ng pagkaunawa. Ano man yung maaaring maging balakid upang hindi kami mapagpala. Lord, ito man ay aming, ano man yung nagawa namin pagkakasala, maging ito'y sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, Panginoon. At hayaan mo sa mga oras ito, paging dapatin mo kami sa iyong hapag. Salamat, O Diyos, na hayaan mo na nais namin na kami mapagpala na iyong mga salita. Bilang lingkod mo, O Diyos, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pagpapala para sa mga tagapakinig sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ikaw yung sumama sa amin dahil sinabi mo sa iyong mga salita na kung saan mayroong 2 o 3 na nagtipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon sa aming kalagitnaan. Kaya kami umaasa, Panginoon, na ang presensya mo ay aming kasama sa mga oras na ito, O Diyos. Sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, tabihan mo po ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo na mapagpala at uuwi kami, Panginoon, na kami may bagong pananaw sa aming buhay at may bagong pag-asa sa hinaharap. Sa hinaharap binibigay yung pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. The power of obedience. Kagaya nga po ng aking nasabi kanina, maaaring meron po tayong mga ginagawa ayon sa mga bagay na ginugusto natin, subalit ano yung nais mo na maging resulta ng mga bagay na iyong ginagawa. Natural, sa mga bagay na ating ginagawa, ang ating inaasahan, ito ay magresulta ng maganda at kapaki-pakinabang. Tama po ba ako? Di ba? Sa mga ginagawa po natin, sa mga gagawin natin, di ba? Nais natin na ito'y magbunga, magdulot, magresulta ito ng maganda sa ating buhay. But the truth is, kadalasan, ano ang atin pong nararanasan? Katagumpayan o kabiguan? Which one? Ano ang kadalasang nangyayari? Ano ang kadalasang bunga o resulta ng ating inaasahan mula sa ating ginawa? Tagumpay o kabiguan? Alin yung mas kadalasang nangyayari? Ibig sabihin, kagaya nga ng sinabi ko kanina, not guaranteed na yung ating mga ginagawa ay magbibigay ito at magbubunga ito ng maganda para sa ating buhay. Amen? Dahil kadalasan ang tao ay laging nakikipagsapalaran lang. Laging sumusubok. Diba? Yun yung pagkabibig ng maraming tao. Subukan ko nga. Makipagsapalaran na nga ako kung ano. Ibig sabihin, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pag sinabing makipagsapalaran, tiyak ba yung tagumpay? Pag sinabing makipagsapalaran, ano yung resulta nun? Katiyakan ba? Hindi. Di ba? Pero alam niyo po ba na ang Biblia ang nagpapakita at nagpapaalam ng katiyakan sa mga bagay na pwedeng mangyari sa ating mga ginagawa? Amen? Kaya sabi, sa ating topic for this morning is about the power of obedience. Ano nga ba yung kapangyarihan ng pagsunod? Ano ba yung nakapaloob? Ano ba yung meron kapag ikaw ay natuto na sumunod?
maliwanag dito sa aklat ng Juan 14:23. Ano sabi doon? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Amen. The power of obedience explores how surrendering to God's will is not a burden, but the key to unlocking supernatural breakthrough, abundant blessings, and spiritual authority. It emphasizes that true obedience reflects a believer's love for God and brings steadfast peace. Amen? Alam niyo po ba yung nakapaloob kapag natutunan natin na sumunod ayon sa nais ng Diyos? Alam niyo po ba yung resulta o pwedeng mangyari? Kasi malaki po yung pagkakaiba na ang ginagawa natin, tayo sumusunod ayon sa nais ng Panginoon. Iba po yung may ginagawa tayo ayon sa nais mo, ayon sa nais natin. Kapag ikaw ay nandun sa lugar na ang ginagawa mo ay according to your will, ibang usapan po yun. Amen? Ang atin pong pinag-pag-aaralan ngayon kung paano natin magagawa na sumunod according to the will of God, not to our will. Salungat po yun. Tatanungin ko po kayo, gusto niyo po ba na maging maayos at matagumpay ang inyong buhay? Uulitin ko po. Gusto niyo po ba na maging maayos at matagumpay ang inyong buhay? Amen. Di ba gusto ng tao yun? Kasi yun naman talaga yung ating goal. Yun naman talaga yung ating nasa ng ating puso. Kaya lang hindi mangyayari yung nasa ng ating puso kapag hindi yung kalooban ng Diyos yung ating sinunod sa ating buhay. Amen po ba? Mabibigo tayo kapag ang ating pong ginagawa ay ayon lamang sa ating sarili. Kaya nga po sabi dito, but the key to unlocking supernatural breakthrough. Na kapag ikaw ay natutong sumunod ayon sa kalooban ng Diyos, maraming pwedeng mangyari. Yung mga bagay na imposible ay magiging posible. When we say unlocking, yung mga parang naka-hold, yung parang mga nakatanikala na hindi mapangyari sa buhay mo, sabi doon, once na natutuhan mong sumunod sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ito ng unlocking. Amen? Amen? Yung mga mahihirap na bagay, yung mga imposibleng bagay, magiging madali at magiging posible para sa iyo. Amen? Yun yung pwedeng mangyari kapag tayo ay natuto, sumunod ayon sa nais ng Diyos. What next? Abundant blessings. O ibig sabihin, bagamat hindi ito yung focus natin, hindi natin dinadala yung ating sarili, na kumayod, magtrabaho, humanap para makaranas. When we say abundant blessing, yung kasaganaan. Di ba? Ibig sabihin, kahit hindi mo pala nasain, kahit hindi mo pangarapin na magkaroon ka ng masaganang buhay, alam ng Diyos na ito'y para sa iyo. Are you getting it? Hindi ito yung mga bagay na dapat na pinagnanasaan. Kasi given, when we learn how to obey His will, automatic po yun. And all these things shall be follow. Are you getting it? Kaya na nagkakamali po ang tao. Kaya sabi ko nga, instead na maganda yung resulta, kabiguan. Kasi bakit? Hinahanap ng tao sa sarili niyang kaparaanan yung bagay na kanyang kailangan. Hindi natin trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan. Di ba? Ano yung pruweba? Ano yung patunay na hindi mo trabaho na ikaw yung maghanap ng para sa pangangailangan mo? Dahil ang instruction ng Biblia, according to Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what next? Ano po yung malabo sa 6:33 ng Mateo? Tatay Mario, may malabo ba doon? Pag sumakitan mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag, palakpakan natin ng Diyos. At
ang lahat ng bagay ay idaragdag sa'yo. Given na po yun. Amen? Kaya ang formation na ginawa ng Diyos sa tao, kumbaga sa formation, ikaw, pasulong. Ikaw ang hinahanap mo, yung kaharian at katuwiran ng Diyos. At yung iyong mga pangangailangan, saan nakaposisyon? Ate Sonia, sa likod. Pag sinabing follows, sino magpa-follows? Yung pangangailangan, ikaw. Ulitin ko, sino yung dapat mag-follow? Ikaw o yung pangangailangan? Alam niyo po ba na pwedeng tayo yung hinahabol ng pagpapala? Alam niyo po ba na dapat tayo ang hinahabol ng pagpapala? Kaya lang hindi naging gano'n yung posisyon o yung formation. May tao na kahit linggo, hindi muna ako a-attend. Sayang to. Kikita ako dito. Are you getting it? Mas nakapukaw sa kanyang pansin yung bagay na kikitain niya kaysa sa gagawin ng Diyos sa kanya. Are you getting it? Kaya kapag usaping pagsunod, talagang medyo masakit daanan po ito. Amen? Bakit? Marami pong masasagasaan at tatamaan sa sarili po natin. Amen? Ngayon, ano pong, Ma'am Aileen, sino ba mga teachers natin dito? Ano po yung ipinagdiriwang para sa buwan ng July? Ano po, ma'am? Nutrition Month. Ayan, nais kong i-connect yung ating pong pag-uusap patungkol po sa ipinagdiriwang para sa buwan ng July. It's about nutrition. Amen? Pag sinabing nutrisyon, ano nakapaloob doon? Yung mga bagay na kinakailangan ng ating kalusugan. Amen? Yung mga bagay na kailangan ng ating katawan. Could you imagine that? Bakit may selebrasyon? Bakit may pag-alala? O bakit may paggunita? Para sa buwan ng nutrisyon? Is it just a program? Or mahalaga ito kung bakit kinakailangang alalahanin, ipagdiwang? Di ba? Mahalaga ba yung usaping nutrisyon? Ulitin ko po, mahalaga po ba yung usaping nutrisyon? Ti Hazel, nakita ko nag-likes ka dun sa nirepost ko. Nakakala ko din kasi yun, Ti Hazel. Kaya when I read that, talagang nirepost ko. Na dati, ang akala ko, ang kayamanan ay yung mga bagay na meron dito sa lupa. Like what? Bahay, negosyo, sasakyan. Di ba? Akala ko yun yung kayamanan. Hindi pala. Anong sabi doon, Hazel? Ano yung tunay na kayamanan? Yung ating katawan. Tama, Kuya Edwin? Si Kuya Edwin, nung November 14, na nagsimula siyang magkasakit, sa kanya ko narinig yung bagay na sabi niya, naging pabaya kasi ako eh. Yung maganda kay Kuya Edwin, admitted siya. Dahilan kung bakit nangyari sa kanya yon, may mga pagkakataong naging pabaya siya. Kaya ibig sabihin, sabi ko nga, hindi lang naman si Kuya Edwin, yung nagsasuffer sa karamdaman, di ba? Si Ate Rose, dahilan kung bakit kasama ni Pastora ngayon, tapos na ba siyang magano? Ilang session ka? 8 session. Katatapos lang ng mga kailan ka natapos mag-session? Last August. Nagkaroon ka ng breast cancer. Pero matagal na yun, di ba? 2024. Tapos, nung ma-operahan ka, mag-undergo ka ng operation, yun na yung sumunod na hakbang. At
Praise God dahil ngayon kasama natin si Ate Rose na dahilan sa bakit siya narito ngayon, maaaring meron siyang hinahanap sa kanyang buhay. Na sa merong mga ikaramdaman, iisa kayo ng hinahanap. Tama ba ako? Tama ba ako? Ano yung hinahanap na may mga karamdaman? Kumpletong kagalingan. Am I right? Diba? Kumpletong kagalingan. Kaya nga, alam niyo po ba, na bagamat kayo ay nakaranas at nagkaroon ng mga kakaibang karamdaman, alam niyo po ba na kayo ay pwede maging pagpapala sa mga mas bata sa inyo? Amen? Dahil kayo ang buhay na paalaala na totoo nga na kapag kami ay nagpabaya, kagaya niya, yung maaaring mangyari sa akin. Am I right? Diba? Kayo yung mga buhay na napatotoo. Diba? Kaya nga po, napakasarap pag-usapan itong usaping pagsunod. Dahil sa usaping pagsunod, nakapalaw po dito kung paano natin iingatan yung ating sarili. Amen? Tama. Meron tayong makapangyarihang Diyos. Meron tayong manggagamot na Diyos. Meron tayong tagapagligtas ng Diyos. Lahat ng katangian ay tinataglay ng ating Diyos. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Alpha and Omega. He is the Prince of Peace. Ibig sabihin, siya lahat. Siya ang kabuuan ng lahat. Pero bakit dumarating ang tao sa isang bagay? Doon sa bagay na hindi niya inaasahan. Diba? Kaya nga napakahalagang pag-usapan upang tayo ay upang mapangalagaan natin ng tama at higit yung ating pangatawan dahil yung buhay na meron tayo, hindi natin pag-aari yan. Amen? Yung buhay na meron tayo, ito ay sadyang pahiram lang ng Diyos sa atin na dapat nating pangalagaan. Amen? Hindi ganun kadali. Para gugulin natin yung ating nalalaman kung paano natin patatakbuhin yung ating buhay at ano yung pwede mangyari sa ating katawan. Kaya nga saan tayo itinulad? Ano yung tingin sa atin ng Diyos? We are the temple of God. Amen? We are the temple of God. Tayo ang tunay na templo ng Diyos. Kaya yung templo na yan, dapat alam mo kung paano mo pangangalagaan. Dahil kapag hindi mo napangalagaan ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos, mawawasak yan, masisira yan. Kaya ngayon nirepost ko, sabi ko, kala ko tunay na kayamanan. Ay meron kang maraming ari-arian, may malaking bahay, may magagarang sasakyan, may negosyo. Kapag tatanawin mo yung mga bagay na yon na nagbibigay ng kaginawan sa tao, kung ang katawan mo naman ay baldado, paano mo magagamit yung buhay mo? Paano ka magiging masaya? Kaya ibig sabihin, kung meron mang dapat pangalagaan, ingatan, walang iba kung hindi yung ating katawan. Amen? Mahirap. Hindi natin lifestyle kasi yung yung kagaya ng mga Korean, ng mga ibang nasyon, na talagang health conscious sila. Hindi naman tayo health conscious Unlike sa ibang bansa, na talagang regularly sila ay nagpapacheck up. Ang Pilipino, hindi naman lahat, pero most of us, kailan lang nagpapacheck up? Kumare, Cherry, kailan lang nagpapacheck up? Kapag may nararamdaman. Minsan nga may nararamdaman hindi pa rin nagpapacheck up Kasi bakit? Nangihinayang sa gastos. Hindi ba? Nangihinayang sa gastos.
Kaya naman, dito'y pinapakita na maling-mali yung kaisipan, yung mindset na meron tayo. Kaya talagang hindi natin pwedeng panghawakan yung ating kaalaman. Ipapahamak tayo niyan. Dahil lahat sa ating kaalaman, lahat ng ating alaman, nararamdaman natin, kala natin tama. Amen? Dahil yung kaalaman, kasi iba po yung wisdom sa knowledge. Ano po? Yung karunungan at kaalaman, malaki po yung pagkakaiba nun. Yung pong kaalaman, yung pong knowledge, information po yan. Para magkaroon ka ng kaalaman sa pamamagitan ng balita, sa pamamagitan ng kwento, sa mga nakakausap mo, nakakaharap mo, nagkakaroon ka ng impormasyon. That is knowledge. Amen? Anong sasabi ng Biblia? Ano yung kailangan natin para magkaroon ka ng karunungan? Ang sabi sa Biblia, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Fear is the beginning of wisdom. Amen? Ibig sabihin, yung pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang laking pagkakaiba po nun. Kaya dito makita natin na kung saan, mamaya pilit kung i-connect na may kinalaman sa ating kalusugan, sa ating katawan, yung nais ng Diyos na maunawaan natin. Amen? Sabi dito, number 1, a powerful biblical grounded outline for this message can be structured around the following key themes and scripture. Number 1, para maintindihan natin yung mga mahalagang bagay na ang basihan ay salita ng Diyos. Sabi dito, obedience as an expression of love. Obedience as an expression of love. The Bible says in John 14 verse 15, sabi doon, if you love me, keep my commandments. Ano po sabi sa Tagalog? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Question. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Ibig sabihin, sabi rito, tutuparin ninyo ang aking mga utos kung iniibig ninyo ako. Kung i-gauge natin from 1 to 10, nasaan yung pag-ibig mo sa Diyos? Kung i-gauge natin, 1 to 10, nasaan yung pag-ibig mo sa Diyos? Gaano mo tinutupad yung utos ng Diyos sa buhay mo? Amen? Jesus connect our love for Him directly to our obedience. Obedience is never about following a strict and feeling set of rules. It is an active living response to the one who first loved us. Alam niyo po ba na ang tamang paraan ng pagsunod kung bakit kinakailangan mong gawin yung isang bagay kasi ikaw ay nagmamahal. Amen? Dapat, para mapatunayan na ikaw ay tunay na nagmamahal, kapag kahit mahirap yung bagay na ginagawa mo, magagawa mo ito ng madali at tama kapag ikaw ay nagmamahal. Amen? Napakaganda, Jesus connect us, our love for Him directly to our obedience. Kaya nga nais ng Panginoon na sa Kanya masudlong yung paraan, yung klase ng ating pagsunod, yung ating pag-ibig sa Kanya, through that, magiging madali sa atin na sumunod. Kasi magkaiba yung nais ng Diyos sa nais natin. Amen? Magkaiba, malaki ang pagkakaiba. Kaya nga sabi dito, if you love me, keep my commandments. As simple as that. Di ba? Yun lang yung tanging basihan. Yun lang yung tanging pamantayan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, mapapatunayan na ang isang tao ay tunay na umiibig sa Diyos kung meron talagang pamantayan. Kaya ang Diyos hindi siya maguguluhan. Hindi malilito ang Diyos sa bawat isa
kung ikaw ay tunay na umiibig sa Kanya kasi may pamantayan siya. Ano yung titignan niya sa iyo? Yung buhay mo. Amen? Ang sabi doon? Tutuparin ninyo ang aking mga utos kung umiibig kayo sa akin. Kaya kung nagagawa natin yung mga utos ng Panginoong Diyos, tunay nga na tayo umiibig sa Kanya. Amen? Number 2, ano pong sabi rito? Obedience is better than sacrifice. 1 Samuel chapter 15 verse 22, ano sabi doon? Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Maaaring abalang-abala ka sa ginagawa mo. Maaaring sobra yung oras na ginugugol mo sa mga bagay na ginagawa mo. Pero kung iyan ay hindi connected sa pagsunod sa Panginoon, wala rin. Aanuhin yung iyong pagpapagal kung wala naman yung iyong tunay na pagsunod. Amen? Amen? Malaki po yung pagkakaiba nun. Kaya ang basihan, hindi kung paano napapagod ang isang tao sa kanyang ginagawa. Amen? Kundi kung paano mo ginagawa ng may pagsunod yung mga bagay na dapat mong gawin. Kaya nga dito makikita ng Panginoon sa atin, kung gaano ka nagiging abala sa maraming bagay, kaysa dun sa bagay na ipinapagawa niya na dapat nating sundin. Anong sabi doon? To obey is better than sacrifice, and to be hid is better than the pot of rams. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba at ng tupa. Ibig sabihin talagang nagbibigay ng matinding kaluguran sa Diyos. Kapag ikaw ay inuuna mo siya kaysa sa anumang bagay. Ibig sabihin, dapat yung salitang sakripisyo, dapat alam natin kung paano natin ito gagawin. Amen? May pananaw kasi na kaya hindi umattend. Inuna yung pagtatrabaho para kumita, para sa pamilya. Parang tama, di ba? Kung titignan natin, parang tama. Di ba? Hindi muna ako attend ngayong Sunday kasi yung pagkakataon na to madalang. Sayang yung kikitain ko para na rin sa mga baon ng anak ko. There's nothing wrong with that. Parang tama. Hindi ba? Kaya lang, sabi ko nga, ang nakita mo, yung pangangailangan mo, na hindi mo alam na kapag inuna mo ang Panginoon ng higit sa buhay mo, yung pangangailangan mo, alam ng Diyos. Amen? Kaya lang, hanggat hindi mo natututuhan na lumalim sa salita ng Diyos, hindi mo mauunawaan at maintindihan kung ano yung bagay na nais ng Panginoon sa buhay mo. Komplikado. Amen? Kasi maliwanag, sabi ko nga, ano bang malabo sa Matthew 6:33? Na ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo kung uunahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kaya nga pinakita ko yung formation na meron tayo sa harap ng Panginoon. Tayo muna at sa likodan natin, nandun yung mga pangangailangan natin. Hahabulin tayo. Susundan tayo ng ating mga pangangailangan. Di ba? Napakadali. Pero pinahirap ng tao yung kanyang kalalagayan. Kala niya, tama yung sakripisyo na ginagawa niya, kaya nga pagdating ng pagkakataon na nagkaroon ng problema, ng argumento ang mag-asawa o ang pamilya, anong sumbat ang maririnig dun sa tatay, sa nanay, sa anak? Nagpakahirap ako ng mahabang panahon para mapag-aral kayo, tapos ganito ang gagawin nyo. O, ano ngayon ang inuulat?
Yung sama ng loob. Butit hindi kayo sinasagot ng anak niyo, may sabing gawin niyo yan. Di ba? May mga sakripisyo na akala natin, kailangan. Alam niyo, maging yung ina ni Jesus. Kasi ang pinag-usapan natin, obedience is better than sacrifice. Maging si Maria, na ina ni Jesus, nagsakripisyo siya. Pero alam niyo ba yung paraan ng paggamit ng sakripisyo na ginawa ni Maria? Nung kausapin siya, para luladin niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Jesus. Tumanggi ba siya? Tumanggi ba si Jesus, si Maria? Pero mo kadalagang tao, may boyfriend. Tapos magbubuntis. Di malaking kakahihiyan yun. Paano ginamit ni Maria yung sakripisyo? Ano ang sinakripisyo ni Maria? Para sundin niya yung nais ng Diyos sa buhay niya. Yung sarili niya. Hindi madali sa isang dalaga na magbuntis na hindi alam kung sino yung ama. Pero dahil for the sake of obedience, sinunod ni Maria yung nais mangyari ng Diyos sa kanya. Amen? Nagsakripisyo din si Maria. Pero yung sakripisyo ni Maria, tama. Amen? Yung sakripisyo mo. Sabi ko nga, may sakripisyo na nagbubunga ng maganda. Pero anong masigit na tinitignan ng Diyos? Yung sakripisyo, yung pagsunod. Yung pagsunod. Amen? Mas nais ng Diyos na ikaw ay matuto na sumunod sa Kanya. Kasi nga, di ba, ano ba yung dahilan bakit nais ng Diyos na tayo sumunod sa Kanyang kalooban? Guess what? Ano ba kasi yung dahilan bakit gusto ng Diyos na masunod yung Kanyang kalooban? God is not a killjoy. Hindi killjoy ang Diyos. Naku, ayoko dyan sa born again. Maraming bawal. Wala pong bawal. Wala pong bawal. Ang ipinapagawa lang po dito yung alam mong hindi makakatulong at mali, dapat bang ginagawa? Amen? Hindi pinagbabawal yun ng salita ng Diyos. There's a law of common sense. Sentido común ang kailangang umiral. Alam mo, walang may tutulong sa buhay mo. Alam mo, walang may tutulong sa kalusugan mo. Alam mo, walang may tutulong sa katawan mo. Walang kinalaman sa paglago mo. As simple as that. That's what we call sentido común. There's a law of common sense. Or hindi common ang sense. Katasing. Baka hindi common ang sense. Amen? Pero ano sabi namin, hindi pwede kasi pag nagkakamali kasi hindi ko alam. Ano sabi ng Biblia sa Old Testament? Diba? Innocence of the law excuses no one's. Amen? Innocence of the law excuses no one's. Hindi natin pwedeng irason o idahilan kasi hindi ko alam. Kaya nga ang mahalaga na matutunan natin yung mag-aral at makinig ng salita ng Diyos para hindi tayo magdahilan kasi hindi ko alam. Kasi nga hindi mo talaga malalaman kapag hindi ka nagbigay ng panahon para magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Alam natin na ang Diyos natin ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Pero siya'y nadarama. Amen? Sa pamagitan ng kanyang mga salita, nagtuturo, nangungusap, nagsasalita ang Diyos para tayo ay matuto at hindi mapahamak. Kaya nga dito ay pinapakita rito kung saan yung instruction na dapat natin matutuhan para tayo ay pumaloob sa nais ng Diyos. God doesn't want our hollow religious duties or outward sacrifices
if our hearts are not aligned with His will. Obedience requires humbling our own desires in favor of God's perfect plan. Amen? God doesn't want our hollow religious duties or outward sacrifices if our heart are not aligned with His will. Amen? Talaga naman na yun yung naturalesa. Dahilan kung bakit mali yung paraan ng ating pagsunod kasi hindi connected sa kalooban ng Diyos yung ating ginagawa. Yung mag-asawang nandito ngayon si Ezreal saka si Jasmine, ako'y tuwa nung panahon na hindi pa yan sila nakakilala. Ano net? Na talaga naman, kahit sa labas ng bahay nila, nag-aawa yan. Tama ba, Cosmin? Gusto makita kung sino sila. Hindi. Nakita niyo si Ezreal, ang liit lang na sukat ng height niyan. Nakita niyo si Yasmin. Abay, hindi yan uurong. Pero alam niyo ba, blessed na blessed ako sa inyo. Dahil talaga namang amazingly, masasabi ko na ang laki ng nabago sa buhay niyo bilang mag-asawa. Tama? Dati, walang linggong hindi kayo nag-aaway kasi dinig naman sa amin. Kasi hindi naman kayo tahimik mag-away eh. Bulgar. Parang kailangan alam ng buong lugar. Kasi lumalabas ng bahay. Pag umalis si Ezreal, hahabulin ng babae. Sa laki ba naman niya, bit-bitin si Ezreal, talaga naman kalamoy, kuting. Pero alam niyo ba, Hagibis, malaki ba sweldo ng kapatid mo? Ay, ng bayaw mo? Kasi alam nyo, weekly, hindi pwedeng hindi sila lumalabas, kumakain sa labas. Na yung kanilang magulong pamumuhay, napalitan ng maayos at masayang pamumuhay, palapakan natin ng Diyos. Nabago yung buhay nyo, hindi dahil sa kapitan natin. Nabago yung buhay mo, hindi dahil sa bayaw mo, dahil kagawad ng barangayan. Minsan nga pinupuntahan kayo ng tanod eh. Nabago yung buhay nyo simula nang lumapit kayo sa Panginoon. Alam nyo talagang there's nothing impossible with God eh. Kasi ako yung nasasayahan para sa kanila. Nag-anniversary kayo these past few days. Wedding anniversary, ilang taon na kayo? 5 years. At ang nakakatuwa dahil lalabas sila, mag-celebrate, sinama si Siljan. For the very first time, si Siljan ay nakasama sa ganyang pangyayari. At malakas ang loob ni Siljan dahil kasama yung 3 anak na lalaki. Ang nakakatuwa lang talagang sabi ko, talagang hindi kalugihan yung lumapit at kumilala sa Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon lang ang may kapangyarihang mag-ayos ng magulong tahanan. Amen? Amen? Sila hindi nila pinangihinayangan. Kasi dati, kumikita sila, nagtatrabaho sila, pero saan mo ginugugol? Ezreal, yung kinikita mo. Instead na sa pamilya, saan mo ginugugol? Sa inom. Di ba? Sa inom kasi nakikita ko eh, kasi doon lang sa paraan, di ba? At kahit langong-langon at lasing na lasing, pagka ako'y umuwi at dumaan, Pastor, magandang gabi po. Pasensya na po. Alam niyo ba, tuwa ako dun sa mga lasing sa amin, pag mga lasing na, magagalang. Magagalang. Lahat sila. Di ba, Bek? Basta tumayo ko kahit anong oras ng gabi na sila'y nandun sa paraan namin nagiinuman. Pastor, magandang gabi po. Pasensya na po. Tatabi kasi dadaan ako eh. Itatabi yung mga upuan. Pasensya na po. Parang minsan ginusto kong dapat lagi-lagi mga lasing yung mga tao dito eh. Kasi pag mga lasing, magagalang. Ibig sabihin, kaya ko nalalaman na sila kapag sila'y umaalis. Alam niyo po ba, na pagbalik nila ng pinagpala
Kaya ako nalalaman na lumabas sila. May bit-bit na rin na pasalubong para sa aming mag-asawa. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ang dalangin ko sa iyo, Lord, pagpalain mo ng higit ang mag-asawa at pamilya ni Esriel at ni Yasmin. Kasi sabi doon, alam niyo ba, yung kapangyarihan ng ginagawa niyo, may nakapaloob doon. Bagamat gusto niyo lang na magbigay, pero alam niyo ba yung nakapaloob doon? Biblically, sabi doon, yung lingkod ng Diyos, bigyan mo man lang ng isang malamig na isang basong tubig, pagpapalain ka. Eh hindi nga tubig yung binibigay nyo. Naka-Goldilocks kami nung gabi. Pinabangkit ko to hindi para kung saan. I highly appreciated what you did. At talaga yung panalangin ko nakapaloob na ang Diyos yung patuloy magpala ng higit sa inyong pangangailangan. Kaya nakakatuwa dahil nakita natin at naranasan nyo yung kapangyarihan kung paano nagbabago ng buhay ang Diyos. Natotoo naman sa panahon po natin ngayon, bihira ang merong tahanan na masaya at nagkakasundo. Ulitin ko po, sa panahon po natin ngayon, bihira ang tahanan na masaya at nagkakasundo. Dahil karamihan sa tahanan na meron ngayon, sigawan, murahan, ang inyong mapapakinggan. Amen? Anong sabi sa John 10:10? Kaya pumarito ang kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. Amen? Yun yung misyon, yun yung puntirya ng demonyo sa isang tahanan. Wasakin. Pilit na gagawa ng kaparaanan ng kaaway upang ang bawat tahanan ay magkaroon ng kaguluhan. Kasi yun yung misyon ni Satanas. Kaya maliban na yung ating sambahayan ay italaga natin kay Kristo, makakatiyak tayo na magkakaroon ng kapayapaan, kapanatagan at pagmamahalan. Palakpakan natin ng Diyos. Ito yung ayaw ng maraming tao. Sa bibig nila, gusto nila na magkaroon ng maayos at masayang tahanan. Sa bibig lang. Lahat naman yun ang gusto, di ba? Sinong may ayaw ng masaya at maayos na tahanan? Kaya lang yung lifestyle nyo, hindi yun yung destinasyon eh. Kung gusto mo talaga ng tunay na masaya at payapang tahanan, ipundasyon mo kay Kristo, yung sambahayan mo. Kaya nga mapalad yung mga tatay, mapalad yung mga ama. Dahil mapalad yung kanyang sambahayan, yung mga sumusunod sa kanya. Amen? Pero tandaan natin, hindi yung ating sinasabi ang susundin at gagawin ng ating mga anak. Ulitin ko po, parents, hindi yung ating sinasabi ang susundin ng ating mga anak. Dahil nakatingin sila kung ano yung ating ginagawa at yun yung gagawin nila. Are you getting it? Are you getting it? We are the priest sa ating tahanan. Amen? Ganong katindi. Sa atin ipinamahala ng Diyos, inatas. Kung paano dapat natin gagabayan, papatnubayan yung ating sambahayan. Napakabigat, napakalaki ng role ng isang tatay. Amen? Kaya hindi yung ang pagtuunan ng pansin ng mga tatay, ng mga magulang, hindi yung kung ano yung iiwan, ipapamana mo sa iyong mga anak. Kasi kaya nila ipundar yan. Garantisado. Baka mas mahusay at mas magaling at mas marami pa siyang maipundar kasi sa pundar mo bilang magulang nila. Napatunayan ko po yan. Dahil ako'y maagang nawala yung aking mga magulang. Lahat ng meron ako ngayon, ni 5 wala silang ambag. Wala na nga silang alam eh.
Pero nakita ko, yung gampanin dapat ng magulang ko, hindi man nila nagawa sa akin bilang anak. Dahil ako'y kumilala sa Panginoon at naglingkod, nakita ko yung Diyos Ama ang nagpuno ng aking pangangailangan. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya hindi kalugihan yung ikaw ay sumunod sa nais ng Diyos. Dahil masigit sa iyong inaakala at iniisip yung pwede mong maranasan. Kaya ganun kahalaga yung pagsunod sa Diyos. Amen? Ganun pong kahalaga yung pagsunod sa Diyos. Ano yun ang Diyos yung pagpapagal kung wala naman yung pagsunod? Mas malaki yung oras mo sa ginagawa mo kaysa sa dapat mo na gawin para sa Panginoon. Halos wala kang panahon, wala kang oras. Ano nga asahan mo? Kaya yung magandang buhay na inaasam mo, hindi po mangyayari. Malabo pa. Malabo pa po yan sa tinta ng pusit. Amen? Yung inaasahan mong tagumpay, sa akala mo na mangyayari at makakamtan mo, malabo pa po yan sa tinta ng pusit. Amen? Number 3, the reward of prompt obedience. Ano po sabi sa Isaiah chapter 1 verse 19? Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Sa Old Testament, kasi doon puro magsasaka yung tao. Usually, nakabuhayan sa panahon noon ay pagtatanim, pagsasaka. Kaya sabi dito, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, kung susundin natin ang kanyang sinasabi, lahat ng nasa ng puso natin ay ating makakamtan. Amen? Amen? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. As simple as that. Amen? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ano ibig sabihin nun? Simple lang yung pinapagawa, di ba? If you are willing and obedient, kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Kapag nagtatanong sino yung gustong pagpalain siya ng Diyos, ang lalakas ng amen. Diba? Agad nakataas ang kamay, amen. Kasi nga, sino bang ayaw ng pagpapala? Kaya lang instead o pagpapala ang nakakamtan, pagpapalo. Are you getting it? Kasi bakit? Taliwas eh. Ang liwanag ng instruction, kung susunod lang kayo sa akin, kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. E panay ang pagsuway. Ano yung opposite ng pagpapala? Pagpapalo. Tama ba, Katasing? Ang opposite ng pagpapala, hagibis, ay pagpapalo. Amen? Diba? Kasi yung opposite ng pagsunod, pagsuway. May opposite din ng pagpapala, pagpapalo. Nakuha po natin, alin ang gusto nyo ngayon? The choice is yours. Ano yung gusto mo? Pagpalain ka ng Diyos o makaranas ka ng palo ng Diyos? Alam niyo po ba? Iba yung palo ng Diyos sa palo ng magulang. Kasi yung palo ng Diyos may kasamang disiplina. Yung palo ng magulang may kasamang galit. Tama? Kaya nga namalo yan eh. Galit yan eh. Pero yung palo mula sa Panginoon, may kasamang disiplina. Amen. Amen. Kaya simple lang naman yon. Ngayon, ano ba yung mga bagay na dapat nating sundin? Simple lang naman, di ba yung instruction? Mas gusto ng Diyos yung ikaw ay nakikinig sa Kanya. Mas gusto ng Diyos yung ikaw ay tumatalima sa Kanya kaysa kung ano-anong mga ginagawa mo. Bakit hindi mo isakripisyo yung bagay na gusto mo sa gusto ng Diyos? Pwede, hindi. Pwede, hindi.
Di ba parang ganito, i-challenge mo yung sarili mo. Gusto kong maranasan yung pagkilos at pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Kaya lang, dapat baguhin ko yung mga bagay na ginagawa ko. Instead na ito yung gagawin ko, dito na lang ako sa Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi, obedience is better than sacrifice. Hindi yung gusto mong issue dito, yung gusto ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain ka. Lagi natin tandaan, initiative ng Diyos yun. Once na siya ay nasusunod, there's something good is going to happen. Amen? Once na ang Diyos ay nasusunod sa buhay mo, there's something good is going to happen. Amen? God's promises are tied to compliance with His Word. When believers choose to obey, even when it doesn't make logical sense, they activate God's grace and unlock heavenly provision and blessing. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Napakaganda. Sabi do, when believers choose to obey, even when it does not make logical sense, they activate God's grace and unlock heavenly provisions and blessing. Amen. Amen. Talaga namang aalisin ng Diyos yung mga pumipigil para ikaw ay pagpalain. Meaning to say, kaya pala hindi lahat ng panalangin ay pinapakinggan at dinirinig ng Diyos kasi nakalock. Pag sinabing unlock, saka pa lang. Amen? Saka pa lang. Kasi yung lock, yung pagkaka-lock niya, mawawala lang yun kapag in-unlock ng Diyos sa pamagitan kung ang pipiliin natin, ang pipiliin mo ay sumunod sa Kanya. Automatic yun. Bubuksan ng Diyos ang bintana ng kalangitan para ibuhos ang masaganang pagpapala sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. They activate God's grace and unlock heavenly provisions and blessing. Come to think of it, diba? Gaano kasarap na dahil lang sa pagsunod mo, anuman yung meron ang Diyos sa kalangitan, ipagkakaloob sa iyo. Effortless, diba? Effortless. Meron tayong mga na-acquire, meron tayong mga nakuha, nagkaroon tayo maaari na maraming bagay sa ating buhay. Pero matinding effort yung ating ginugol. Matinding oras, matinding panahon, yung iginugol, kaya nagkaroon ng mga bagay-bagay na yun. Do you believe by your faith, by your obedience to God, kayang ibigay ng Diyos yung lahat ng iyong pangangailangan na wala kang effort? Amen? Kaya bang ibigay ng Diyos na ang gagamitin mo lang ay yung paraan na nais niya na ikaw ay matutong sumunod sa Kanya? And all these things shall be followed and all these things shall be added unto you. Sabi ko nga, we cannot give what we don't have. Napakahirap magsalita sa harapan kapag yung bagay na sinasabi mo ay hindi mo napatunayan. Pwede magsalita isang tao sa harapan kung siya ay may nabasa o may narinig man lang. Pero ang tawag doon ay hearsay. Kasi hindi sa kanya nagmula. Kailan kung bakit ganito kung kalakas yung aking loob para magsabi ng lahat patungkol sa bagay na ito, kaya effortless, kayang ibigay ng Diyos yung lahat ng iyong kakailanganin. Proven, dahil napatunayan ko po. Lagi ko niya sabi, hindi ako taga Bulacan, ako'y taga Laguna. Pero lahat ng meron ako at tinatamasa ko sa bayan ng Pulilan, ito ay kaloob ng Diyos. Wala akong ipinundar,
Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya patunay na yung pagsunod, napakahalaga dahil doon nakapaloob. And yet, sabi ko nga, at the age of 57, na-enjoy ko lahat ng biyaya ng Diyos sa buhay ko. Again, I will tell you this. At the age of 57, na-enjoy ko yung lahat ng biyaya ng Diyos at pagpapala. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga yung lahat may kinalaman, sabi ko nga, nakakala ko ang tunay na kayamanan ay yung magkaroon ka ng mga material at financial na bagay. There's nothing wrong with that, na magnasa sa bagay na yon. Pero kapag meron ka ng mga bagay na yon, at ikaw naman ay bat-bat ng karamdaman, you cannot enjoy whatever you has. Amen? Hindi mo enjoy. Amen. And lastly, overcoming and authority. This will be the last. James chapter 4 verse 7. What the Bible says, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Overcoming and authority. Kapag natutunan mo na sumunod sa Diyos, spiritual authority begins with submission. Ito po yung, dito po nagkakatalo. Bagamat, alam mo na ikaw ay born again, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo sa sarili mo na minsan tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pero hindi mo alam kung paano gamitin yung karapatan mo as a son of God. How can we use our authority as a followers of Christ? Amen? Bakit hinahayaan mo na ikaw ay daluhungin ng maraming pagsubok sa buhay mo? Bakit hinahayaan mo na ikaw ay paglaruan ng mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo alam you have that kind of authority na kung saan ang Diyos ang nagbigay? Dapat alam mo kung paano mo gamitin yung iyong karapatan bilang anak. Sa literal, sa isang tahanan, sa isang pamilya, net-net, hagibis, ano ang karapatan ng mga anak mo sa kabuhayan yung mag-asawa? Ibig sabihin, yon ay nakalaan ba para sa kanilang tatlo or just for both of you? Yung bang kinikita mo, ang pakinabang ba nun ay para sa inyong mag-asawa lang? O bahagi ng kinikita mo ay ang mga anak mo? Alam ba ng anak mo yung kanilang karapatan bilang anak? Ikagawa dagibis at net-net kung ano yung kanilang karapatan. Gaano kalakas yung loob nila? Pag may pangangailangan sila, lumalapit ba sila sa inyo? Sinasabi ba nila kung ano yung pangangailangan nila? Diba? Dahilan kung bakit kinakailangan nyo magtrabaho para matugunan yung kanilang pangangailangan. Tama? Diba? Natutuwa ka. Ang anak mo ay nasa kolehiyo na. Net-net. Dahil ako hanga Tuwang-tuwa si Net-net dahil college na yung kanyang anak. At ang maganda doon, ang tinitignan ko, tuwang-tuwa itong ina ng tahanan na ito na magpapaaral ng anak sa kolehiyo. Anong school? Hindi yan. CEU. Pops. CEU. Ang pamantasan mo. Hindi biro magpaaral sa CEU. Tama, Kuya Jun? Hindi biro magpaaral sa CEU. Pero hindi yun yung kanyang kung bakit nag-post siya. Hindi yun. Simple lang yung kanyang kasiyahan. Tuwang-tuwa siya dahil yung anak niya, kolehiyo na. Parang ipinakita niya, anumang klaseng paralan yan, anuman yung pangangailangan ng anak ko, magkano man ang bayarin yan, wala akong pakialam. Problema ng Diyos yan. Tama? Yes. Dahilan kung bakit pagpapalain ka ng Diyos hagibis sa business mo. Kasi para matugunan nyo yung pangangailangan ng anak mo. Hindi naman bababa ang Diyos para ibigay yung pag-tuition ni Gian. It's not that. Ang gagawin ng Diyos, dahil kagaya niyan,
Sabi ko nga, very seldom, napakadalang ng iyong pagsama. Pero alam mo ba, yung kagalakan ng ama, na kapag yung ama ng tahanan ay lumalapit sa Panginoon, ibang klase kapag napuluguran ng Diyos. Kahit hindi mo hinihingi, ibibigay niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ganun lang yon. Hindi sa pamagitan ng business nyo para magtagumpay yung mga anak nyo. Why? Sa isang iglap, pwedeng mawala ang negosyo mo. Tama? Padala lang tayo ng lindol ng Diyos dito sa Bulacan na medyo mahilab-hilab eh. Tapos tayo eh. Di ba? Pero, as long na tayo ay sumusunod sa nais ng Diyos, ang Diyos yung magbibigay ng pagkakataon para ma-enjoy natin yung kanyang pagpapala. Amen? Amen? Kaya yun yung gusto mangyari ng Diyos. Siya yung unahin natin at alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Kaya dito sabi ko nga, submission, this is the beginning para malaman mo at magamit mo yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Spiritual authority begins with submission. When we obey God, we align ourselves with His protection. Church, hindi natin kayang ingatan yung ating sarili. Ilingid sa kalaman ng iba, yung mga naganap na mga aksidente sa bypass na kumitil ng maraming buhay. Masasabi ba natin kasi wala yung protection ng Diyos doon? Yes. 100% yes. Para maranasan mo yung protection ng Diyos, ano sabi doon? When we obey God, we align ourselves with His protection. Para maingatan ka ng Diyos unless maliban na ma-align yung buhay mo, yung sarili mo sa Diyos. Kaya tama na nanalangin ka doon sa bagay na pupuntahan mo, gagawin mo, Lord, ingatan mo po ako, gabayan mo po ako. Take note, hindi lahat ng dasal pinapakinggan ng Diyos. Dapat hindi ka nalilito. Dapat hindi ka nagtataka. Dapat hindi ka nagtatanong. Iingatan ba ako ng Diyos? Dapat alam mo yun. Dapat agad alam mo yung sagot. Kasi maliwanag, when we obey God, we align ourselves with His protection. As simple as that. Amen? Kaya yung hindi naka-align yung buhay niya sa Diyos, nakikipagsapalaran lang yun. Kaya sabi ko sa inyo, napakahirap makipagsapalaran sa buhay na pwede naman tiyak. Tingnan niyo po, di ba? Sa araw na ito, sa pagtungo mo, simple lang. Pag uwi mo, baon-baon mo to. When we obey God, we align ourselves with His protection. Ay, ganun lang pala yun. Na kapag pala yung buhay mo ay inugnay mo sa Panginoon, talagang maiingatan ka ng Diyos. Saan mo maririnig yan? Sa kaibigan mo? Saan mo maririnig yan? Sa pamilya mo? Wala. Hindi. Saan mo maririnig yan? Kung saan merong pag-aaral at ipinapangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yung pagsunod, napakahalaga. Dito po ako magtatapos. Dahil Nutrition Month nga po ngayon, may kinalaman ito sa ating katawan, sa ating kalusugan. Yung pong anak ng aking pong matalik na kaibigan ay matindi yung pinagdaraanan sa kanyang karamdaman na pinagdaanan ng ilan dito. At dahil nakimo na siya last year, na radiation na, nakalbo, nakabuhok, gumaling, pero after 1 year, bumalik mas matindi. Dahil nung siya ay nalaman na meron siyang breast cancer, stage 2 pa lang siya. Agaran, nagpa-treatment agad, na-opera, at dahil may pera, sa madaling salita, madaling na isagawa yung bagay na mahirap kasi may pera. So nangyari, kala okay na, after 1 year, sumakit yung tagiliran, nadala sa ospital, sabi ano lang, hindi lang nadudumi, kaya sumasakit yung tagiliran. So, sabi nga, kailangan ng papaya, ng gulaman, lahat ng may kinalaman sa fiber para madumi.
Yung po pala, nung dalhin sa St. Luke, yung pong test, they found out na yung po palang pagsakit nung tagiliran ay yung cancer ay nasa bone, nasa ribs na. Stage 4 na agad yung cancer. So nanlumo, nanlata yung bata at sabi niya, kung ako ay magdadaan ulit sa panibagong chemo at radiation, ayoko na. Ano man yung injection na gagawin sa katawan ko, ayoko na. Traumatic yung bata. Kasi 25 years old lang siya that time. Ngayon 27 na siya. Sabi niya, kung meron man akong ipangpapagamot, i-travel nyo na lang ako. Nagagaling lang ng Vietnam ng 1 linggo. At sabi niya, kasi ako'y gumugol, ganun din pala. Humanap tayo ng mahusay na doktor, ng mga espesyalista, humanap tayo ng mahusay na ospital. After a year, yun din palang babagsakan ko. Ngayon parang ang suggestion, may injection na gagawin dun sa kanyang ribs, para dun sa bone cancer, na ang kasunod naman na maapektuhan ay yung kanyang colon, yung liver, yung lungs. Sabi niya, ayoko na. Ayun, meron nag-suggest na bakit hindi niyo puntahan yung doktora na ito, nag-aral ito sa ibang bansa. Pathologist siya. At walang gamutang gagawin kung hindi yung diet lang. It's about diet. Patungkol lang sa pagkain. Kaya nagsimula siya, ang unang tanong sa kanya, handa ka bang sumunod sa akin? Kaya nga sa iyo, ikukunik ko yung ating pag-aaral. Handa ka bang sumunod? Kasi hindi lahat ng pasyente ay tinatanggap ko. Maliban yung may kakayahan na sumunod sa ipagagawa ko. Merong ilan umuwi kasi hindi kaya. Mapera eh. Nung sinabi ganito, ganyan yung dapat mong kainin, simula ngayon, ganyan. Hindi kaya. Uwi. Pero itong mag-anak, pursigido. Nakaka2 beses na bumalik ng Baguio. Kasi nasa Benguet yung lugar nung doktor. Alam niyo po ba na ang tanging paraan lang para siya ay gumaling, yung pagkain ng tama. Yung isda, kasi hindi na siya pwede ng mga pork. Yung isda, hahatiin sa 4. Hindi buong isda. Yung prutas, hindi lahat ng klase ng prutas pwedeng kainin. Meron lang mga kailangan. Sa pagluluto, sa pagpiprito ng isda, hindi pwedeng gumamit ng ordinaryong mantika. Dapat coconut oil. Sa mga sausawan, hindi kinakailangan gumamit ng kalamansi, kailangan lemon. Ibig sabihin, hindi madali. Lalo't hindi natin kinasanayan na mag-follow dun sa instruction na kinakailangan gawin. At hindi ka na rin pwedeng kumain simula ngayon ng white rice. Kasi yung bigas, yung kanin na kinakain pala natin, kapag yan ay nasa tiyan na at natunaw, nagiging glucose, nagpapataas sa sugar, kaya maraming diabetic. Kaya ang kinakain niya pink rice, purple rice, brown rice, yung pinaghahalo-halo. Hindi ka na rin pwedeng kumain ng basta tinapay, kailangan wheat bread. At sa buong maghapon, meron lang certain amount ng tubig na pwede mong inumin. Lagok lang, sip lang. At ililista mo yun, bibilangin mo sa buong maghapon kung nakailang lago ka ng tubig. Madali, mahirap. Mahirap. Gustong gumaling? Hindi. Gustong gumaling. Sinunod. Medyo lumaki siya nung panahon noon dahil after niyang gumaling, bumalik yung lifestyle niya, sige-sige lang, tumaba siya. Ngayon, kailangan niyang magpababa ng timbang. Kaya minsan nag-post itong bata, sabi niya, road to XS na daw siya. Dating XL, ayon road to XS. Ibig sabihin, malaki na yung kanyang ipinayat. Na yung pala dahilan, kapag ikaw ay bumababa yung iyong timbang, kapag ikaw ay humihina sa pagkain, pinapatay yung cancer cell. That's the only thing to kill the cancer cell kapag ikaw ay hindi malakas kumain. Kaya pala, yung sobrang pagkain ng marami, sakit ang dala. Tama? Hindi natin alam yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo health conscious eh. Pero sabi nga niya, hindi madali, pastor.
Pero kaming pamilya, ina-apply na namin yung ganong klase ng pagkain. Pwede siyang magkape, black coffee lang, once a week. Yung pathology, ang kanyang tinetest pala, Kuya Edwin, si Sir Telma, Ate Rose, laway. Kasi dun pala sa blood chem, pag nagpapacheck tayo ng dugo, limited lang, meron lang specific na sakit na pwedeng makita. Pero sa laway, yung kinain mo kahit ilang buwan na yung nakalipas, madidetect pa rin, makikita pa rin. Dahil galing nga sila ng Vietnam. Tapos, a week before, sabi nung nanay niya, kumain ka ng mga tama para pagpunta natin ng Baguio, pag sinek ka, tama yung makikita. Alam niyo, nung sinek, yung laway, nakita, sabi niya, may ininom kang synthetic. Natawa lang siya. Sabi po, yes, Doc. Ibig sabihin, kahit ilang buwan na, iba pala yung kapangyarihan ng laway. Doon pala nakasalala yung lahat. Makikita doon. Bakit kinokonek ko dito sa bagay na ito? Alam niyo po ba, hindi madaling sundin ang salita ng Diyos? Tama, mali. Patututunan mo lang na sundin yung salita ng Diyos kapag natuto mong sundin yung mga bagay na literal. Kasi yung pagsunod sa salita ng Diyos, spiritually speaking, spiritual yan eh. Minsan parang madali kasi spiritual yan eh. Matututunan mong sundin yung spiritual na kailangan natin sa ating spiritual na buhay, ang basihan natin kung paano natin pangangalagaan at susundin yung mga bagay na may kinalaman sa kalusugan ng ating pangangatawan. Kung tayo ay pabaya at sige-sige lang, no wonder, sabi nga, ngayon pabata ng pabata yung namamatay. Dati parang nakadesign lang yung kamatayan sa mga matatanda eh. Di ba? Parang ganun lang. Kaya ay may patay doon, matanda. Yung lola ni ano, yung lolo ni ano. Pero ngayon ay yung anak ni ano, patay. Ay yung kaklase ni ganito. Ibig sabihin, pabata ng pabata. Alam niyo, ang una kong nakita doon sa amin. Kasi nung isang araw, kami ni Ate Hilda nag-uusap para ilabas si Ate Weng, ipasyal sa SM North. Mag-banding. Tinreat kami ni Ate Hilda, kumain, namasyal, naglakad. Basta yung maghapon na yung ginugol namin para kami ay makapagkwentuhan. Doon nagkwento itong ina na mayroong sakit yung kanyang anak. Kaya alam niyo po, kala natin kasi yung lahat ng bagay pwede nating gawin, kainin. Basta tandaan niyo, pag walang kinalaman at sobra na, at makakasama na, better not. Kasi pagdutusan mo yan. Habang kinikwento natin, yung sabi ng doktora na kailangan ito yung mga bagay na gawin. Alin ang mura? Lemon, kalamansi. Lemon, kalamansi. Kalamansi. Pero yung palang kalamansi, acid ang dala niyan. Nagpapaasim ng sikmura. Nagpapatindi sa may mga karamdaman. Kaya pala nung kami nasa Bible School ni Pastora, yung patotoo ni Pastor Masaredo, yung isa sa anak niya namatay, baby, kasi ipinapainom, kalamansi. Yes, that's vitamin C. Pero merong mas pwede na i-replace na mas kailangan. O sige, doon tayo sa mga mahal. Pastor, mahal yan eh. Kasi mag-lemon ako, kalamansi na lang. Alin ang mahal? Magpa-hospital o bumili ng lemon? Bakit pag sa hospital kung ano yung sasabihin ng doktor? O maghanda kayo ng ganito? May magagawa ka ba? May magagawa tayo. Susunod lang tayo. Bakit ginagamit natin yung ating pagsunod sa mga ganong bagay? Kasi no choice. Bakit doon sa panahon na maluwan ka, maayos yung kalalagayan mo, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano sumunod ng tama para tayo pagpalain. Ayaw natin. Ayaw natin. Pero kapag ikaw ay nasa banig ng karamdaman, anuman yung sasabihin ng doktor, bakit kailangan mong sundin at gusto mong sumunod? Kasi naghahanap ka ng kagalingan. Ibig sabihin, kailangan bang maratay muna tayo sa karamdaman bago tayo matutong sumunod? Which one? Which one? Wala namang pagsisisi sa una. Nasa huli.
Kaya nga in advance, through this preaching, through this sermon, sinisikap namin na ating marinig, mapakinggan, matutuhan in advance para ma-prepare, maihanda natin yung ating sarili. Kung gusto nyo ma-enjoy yung pagpapala ng Diyos, pangalagaan mo yung katawan mo. Amen? Nutrition Month ngayon. Hindi lang mahalaga yung pag-uusap na ito para sa mga paaralan, even sa church. Dahil may mga buhay na mga nakikinig. Amen? Kaya talagang kahirap man, sabi ko nga ito yung basihan para maging madali sa'yo na sumunod. Spiritually, dito ka muna magsimulang sumunod. Ibig sabihin, kaya pala biblically, kasi doon pinagbawalan na siyang kumain ng pork. Kaya pala biblically, bawal, hindi bawal, masamang kainin yung baboy. Na sa mga Muslim, pinagbawal talaga. Kaya nga baboy marumi. Pero ang tao, sarap na sarap. Na ang dulot at dala nito, ang benefits na makukuha mo dyan ay karamdaman. And yet, sabi doon, hindi ka pwedeng kumain ng isda. Hindi mo pwedeng kainin yung isda na walang kaliskis. Biblically, yun din naman. Bawal kainin yung mga walang kaliskis. Paborito ko pa naman yung galunggong. Sabi ko kay Pastora, hindi na pala pwede tayo mabili ng galunggong. Ang pwede lang, dalagang bukid. Kasi may kaliskis. Diba? Kaya tignan nyo, yung pagsunod, yung pangangalaga, hindi lahat ng nasa harapan mo, igagrab mo. Kailangang paggamitan mo ng wisdom. Amen? Hindi ba kumain tayo dito, mag-pray na lang tayo na pagagalingin naman tayo ng Diyos. It's not that. Don't abuse the grace of God. Amen? Do not abuse the grace of God. Pag alam mong bawal, alam mong hindi pwede, better not. Ikaw na mismo sa sarili mo, yung magdidisiplina, ikaw na mismo sa sarili mo, hindi mo kinakailangan magtanong, ano, right, med? Diba? Dapat alam mo na. Kaya hindi madali yung pagsunod, pero magiging madali sa iyo na sundin yung salita ng Diyos kapag kaya mong pasunurin yung sarili mo sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Dapat alam mo na. Ako, sabi ko nga, nakita ko dito, si Siljan. Kasi si Siljan, sabi lang sa akin, dati 7-Eleven. Ang binibili ko, yung donuts, yung hotdog, sandwich. Dati tayong Jollibee. Lahat pala ng pagkain na yun talaga namang walang idudulot na maganda sa kalusugan ng bata. Sagad yung natanaw ko, sabi ko, paano ko ngayon tuturuan na kumain ng tama yung bata, kinasanayan na to. Kaya pala, tayo ang magpapaigsi ng buhay ng mga bata ngayon dahil sa ating kapritsyo. Kaya ibig sabihin, tayo muna ang kinakailangang matuto. Kasi sila susunod lang sa gusto natin. Dahil pinahamihasa natin, medyo mahirap, pero kailangan pa rin. Kaya nga sabi ni Ate Weng, kami nga kahit ayaw namin nung ganung paraan Kahit kami sa bahay namin, yun na rin yung paraan ng pagkain namin. Wala nang mga sausawan. Wala nang mga asin lang ang pwedeng pampalasa, asin lang. Pero minimal. Pero yung mga magic sarap, lahat ng mga magpapasarap sa pagkain, wala na yon. Kaya nga doon ko nakita yung kahalagahan ng kalusugan. Dahil sabi nga ng bata, sabi nga ni Ate yung kanyang lungkot, may pera nga, hindi naman pwedeng bumili ng ganun. At alam niyo ba, idinayo nila sa Vietnam? Sa Vietnam, merong silang pinuntahan, isinakay sila sa isang sasakyan na kung saan in 10 minutes, pinatawa lang sila ng pinatawa. In 10 minutes.
pinagawa sa kanila. Yung palang lungkot, makinig kayo, yung palang lungkot ang mabilis na pinanggagalingan at pinagmumulan na matinding karamdaman. Kaya tama ang Biblia, laughter is the best medicine. Kinikwento sa amin yun, sabi ko, tumayo kayo ng Vietnam para tumawa lang. Nakasakay sila sa isang sasakyan, may pinuntahan sila, pero yung instruction na ginawa sa kanila, kinakailangan within 10 minutes, tatawa sila. Yun lang yung gagawin. Totoo naman, yung mga taong abala, yung mga taong nuknukan ng ubod ng daming trabaho, madalang umiti yan, madalang tumawa yan. Kasi bakit? Problema yung iniisip mo eh. Di ba? Na hindi mo alam, yung iyong ginagawa, magdadala at magdudulot ng matinding karamdaman. Kaya pala, dito ko naintindihan, yung sasabi sa 37:4 ng awit, pagpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay yung nasa ng puso mo. Alam niyo ba yung kapangyarihan ng kagalakan? Ilang panahon ka, Ate Rose, na parang nasa panahon na parang malungkot yung buhay mo? Mahabang panahon. Dumating ka ba doon sa tagpo ng buhay mo na parang ayaw mo nang mabuhay? At dumating ka sa ganun. Ibig sabihin talagang mahirap yung mabuhay na nasa ganun sitwasyon. Kaya parang ninasa mo na mas mabuti pang matapos na yung buhay ko. See, church, the truth is, si Ate Rose, mas gusto niyang wakasan na lang, tapusin yung buhay kasi nasa ganung kalalagayan. Pero salamat sa Diyos. Kasi nga, dahilan kung bakit buhay ka ngayon, may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Rose, it's not an accident for you to be here this morning. With God, there's no incident. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen? Rose, I want to say this to you. Masarap mabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Masarap mabuhay. Nasa ganyang ka mang kalalagayan, may gustong patunayan ng Diyos sa iyo. Amen? May gustong patunayan ng Diyos sa iyo. Aside sa buhay natin dito sa lupa, merong mas mahalaga na gustong ipaalam ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya, you're blessed dahil hindi natapos yung buhay mo dun sa bagay na akala mo. Kaya, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nawa, maintindihan natin the power of obedience, yung kapangyarihan ng pagsunod. Kaya kung hindi ka lang din naman susunod, dapat ikaw yung magsabi ng sinabi ni Ate Rose, mas mabuti pang tapusin ko na yung buhay ko. Kasi sa mga hindi susunod, ito po yun. Sa mga hindi susunod, ano ang iniintay nyo? Sa mga hindi susunod, what are you waiting for? You are wasted your time for nothing. You wasted your time for nothing. Sayang lang. Sinasayang nyo lang. Dahil yung pagpapala ng Diyos na ilalaan sa mga susunod, sabi doon, walang sukat na kalagyan. Amen. Walang sukat na kalagyan. Ibig sabihin, dapat maranasan natin yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Hindi ito pangako lang. Hindi ito nasulat lang. Di ba maliwanag? When we obey God, ano sabi doon? Bubuksan niya yung kalangitan para tugunin at isupply yung ating pangangailangan. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya mahalaga na matanda natin yung apat na mahalagang bagay na pinag-usapan natin. Ano yung number 1? Obedience as an expression of love. Na kaya mo ginagawa yung isang bagay kasi nagmamahal ka. Kung bakit kinakailangan mong gawin yung pinagagawa sa'yo, dahilan, nagmamahal ka. Obedience is better than sacrifice. Aanuhin ng Diyos yung iyong sakripisyo kung wala naman yung iyong pagsunod.
Kaya mas mainam ang pagsunod kaysa mga sakripisyo. Pangatlo, the reward of prompt obedience. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. And lastly, overcoming and authority. Ito yung napakasarap na maranasan po natin. Yung magamit natin, yung ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. Isa sa karapatan mo, isa sa karapatan natin, tandaan nyo, pwede nating sawatain anuman ang gawa ng kaaway. Ulitin ko po, isa sa karapatan meron ang Kristiyano, ang anak ng Diyos. Pwede mong sawatain anuman ang lalang ng kaaway. You have that kind of authority. Huwag mong hahayaan na ikaw ay lapastanganin ng anumang suliranin, anumang mga problema. Huwag mong hayaan na ikaw ay lapastanganin. Dapat alam mo kung paano mo palalayasin sa buhay mo yung mga bagay na magpapahirap sa iyo. Even the spirit of sickness. Amen? Anumang karamdaman, meron yung katawan mo. You have the right, you have the authority to cast it out. Amen. Dapat ikaw yung nagpapalayas. Espiritu ng sipon sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng ubo sa pangalan ni Jesus. Hindi. Sinisipon pa lang. Ibili mo nga ako ng gamot. Kanino nakadepende? Yung kaalaman, hindi ginagamitan ng karunungan. Kasi alam lang niya, pag may sipon, pag may ubo, may tapat na gamot yan. Pero hindi mo alam, may authority ka, even the sickness, pwede mong itaboy. Amen? Kahit nga yung kaguluhan sa loob ng tahanan pag merong away, pag merong bungangaan, mag-cast out ka in Jesus' name. Satanas, wala kang karapatan sa tahanan namin. Espiritu ng kaguluhan, espiritu ng galit, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Wala kayong karapatan sa bahay namin dahil ang bahay namin ay pag-aari ng Panginoong Jesus. That's our authority na hindi natin alam. Hindi yung tanggap ka ng tanggap. Para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Tama ba, Jeff? Lahat ng dadaang problema, i-entertain mo. Remember, you have the authority. Na nagbabanta pa lang, mag-review ka na. Amen? That is faith. Tanayin mo yung iyong pananampalataya kung paano mo gagamitin yung karapatan mo. Church, sa paglabas natin, dahil nahayag at nabigay instruction about our authority as a son of God, paglabas nyo, susubukin kayo. Sige nga, tignan ko nga kung ano authority meron niya. Authority. Dan tayo susubukin. Dapat maging matalino kayo. Kaya pag uwi nyo may nagbantang kung ano, mag-review ka na. Kahit sa isip lang, in the name of Jesus. Hindi ka totoo. Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Dapat gano'n. Hindi yung parang karinderya bukas sa lahat ng gustong kumain. Dati entertain mo. Na pag nayurakan yung iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon, submit yourself to God. Di ba? Ano sabi doon? Meron tayong binasa kaninang ganyan. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Diba? At siya ay lalayo sa iyo. Ibig sabihin, meron kang kapangyarihan na magpalayas ng anumang bagay. Huwag tanggap ng tanggap. Kagaya sa may mga karamdaman, tama pag nagpa-check up kayo, yung resulta ipapaalam sa inyo, natural. Pero tandaan nyo, tanggapin nyo siya ng malugod sa inyong kalooban kung yun yung sinasabi ng doktor. But remember this, yung sinabi ng doktor, sinabi lang yan ng doktor. Our final authority, none other than to the Word of God. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Kung meron man dapat tayong panghawakan, hindi yung sinabi ng doktor, kundi yung sinabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng doktor, ano na lang,
manalangin ka na lang, himala na lang ng Diyos yan. O di ba, binabalik din niya? Kasi limitado siya. Wala na siyang magagawa. Yun din naman pala. Hindi dapat nang hawakan ka na noon pa man, kagaya ng ginawa ni Edwin. 7% na lang yung kidney mo. Yung function ng kidney mo, 7% na lang. The following day, naging 9%. Ay, kailangan urgent, magpa-dialysis ka na. Ang sabi ko, Edwin, hindi. By faith, kaya ng Diyos na kipagalingin. Since November 14, ano na ngayon? Ayan si Kuya Edwin, kanina nagsasalita dito. Palakpakan natin ng Panginoon. Yun din naman pala eh. Eh di sa Diyos ka na magtiwala. Amen? Na para maranasan mo yung lahat ng bagay na nais mo, pag-aralan mong sumunod sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na sa Kanya. Okay? Saglit na mo ko, tayo ba'y manalangin? Ama, minsan pa sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon, mula sa mayamang salita mo. Salamat dahil nakita namin, Panginoon, na sapat ang Biblia, sapat ang mga salita mo upang maunawaan namin yung mga bagay na kailangan namin matutuhan. Kaya salamat, Panginoon, na hindi sapat yung kaalaman lang, kundi, Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, na dalangin ko ang lahat ng salita mo na naig sa umagang ito. Matutuhan namin na sundin ng buong puso ang nais mo, O Diyos. Dahil dito nakapaloob, dito nakasalalay ang lahat ng pagtugon na gagawin mo para sa amin. Pagpapalain mo kami, Panginoon, ayon sa aming pagsunod. Kaya salamat, O Diyos. Hayaan mo sa araw na ito, simulan naming baguhin yung aming mindset, yung kaparaanan na meron kami. Lord, salamat. Binuksan mo ang panibago naming kamalayan dun sa mga bagay na pakinabang at karapat-dapat. Kaya dalangin ko, O Diyos, na mga salita mo na sa umagang ito, maging pagpapala ito sa amin. At magpaalala sa panahon na kami naguguluhan at nasa mabigat na sitwasyon. Kinikilala ka namin bilang isang dakilang Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.